pangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng tunay na sugo, Don Edmundo Makasalig Lahi, sa pangalan ng kanyang kanang kamay, ang sisiun ng Haring Agila si Elder Ver. Ito po naman ang inakay ng sisiun ng Haring Agila si Brother Ruel. Bumabati po sa inyo lahat ng happy Sabat. Saan man panig kayo ng Pilipinas naroon, sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao, at doon sa mga naabot ng ating virtual Back to Christ concert ngayong araw nito, binabati namin kayo ng happy Sabat. Samantala, syempre, bilang pambungad na bilang, palakpakan natin Brother Jerry Bragais. Okay na yan? Nay, okay na? Wala nang ibang Diyos na aming sasambahin. Yesu Kristo, pinakadakilang Diyos ng mga Diyos, sinasamba ka namin. Sa ano pa mang mga pagkakataon, pinakadakila ka na walang makakapantay. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Jesu Kristo, na walang katulad, may-ari ka sa lahat ng mga bagay. Pinakadakila ka sa aming buhay, magpakailan pa man. Maunawain ka sa lahat naming pangangailangan. Binigyan mo ng buhay kahit sino pa man dito sa daigdig. Kahit sa aming mga pagkukulang, iniibig mo pa rin. Hindi matutularan ang kapangyarihan mo, magpakailan pa man. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Jesu Kristo, na walang katulad, may-ari ka sa lahat ng mga bagay. Pinakadakila ka sa aming buhay, magpakailan pa man. Kaya sa aming puso, dinadakila namin ang pangalan mo. Hindi namin mababayaran ang kamatayan mo. Dahil sa aming
mga kasalanan ay nagdusa ka. Kung kaya sinasamba ka namin sa aming buhay. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Jesu Kristo na walang katulad. May-ari ka sa lahat ng mga bagay. Pinakadakila ka sa aming buhay magpakailan pa man. Magpakailan pa man. Palakpakan natin si Sister Angela. Hindi ko alam ang bukas sa aking patutunguhan. Ngunit ako ay nalilarawan sa naman ako umaruan. Si Kristo ang tagapagligtas. Nasa akin siyang lumika. Sa kanya lang ako umaasa, pagkat si Kristo ang dakilang Diyos ng mga Diyos. Wala nga akong nalagay sa aking kinabukasan. Ngunit ako ay nalilang kay Jesu Kristo, dakilang Diyos ng mga Diyos at kaluluran. Kaya may buhay ako'y lumalakad sa makinig niyang damay. Ang araw na maliwanag nasa akin ay nagtatanglaw. Pag-alinlangan at kahirapan ay napangit na ang lahat. Pagkat si Kristo ang aking pag-asa, dahil siya
ang ligaya. Wala na akong nalaman sa aking kinabukasan. Ngunit ako ay nanalig lamang kay Jesucristo, dakilang gusto mo Diyos at kanlungan. Hindi ko alam ang bukas kung ako ay may pag-asa. Kaya ako ay nanalig lamang pagkat si Kristo ang pag-asa ko, ang landas niya sa katuwiran ay aking sinusundan. Sa kanya kaharian, doon ako mananahan. Wala na akong nalaman sa aking kinabukasan. Ngunit ako ay nanalig lamang kay Jesucristo, dakilang gusto mo Diyos at kanlungan. Kay Jesucristo, dakilang gusto mo Diyos at kanlungan. Salamat. Sa inyong lahat, sa pangalan mo, ang hukom ng buhay ng Diyos ng Panginoon, Sa pangalan po ng tunay nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng tunay na sugo, Don Edmundo Makasalig Lahi, sa pangalan ng kanyang kanang kamay, ang sisiw ng Haring Agila si Elder Ver, ito po naman ang inakay ng sisiw ng Haring Agila si Brother Well. Bumabati po sa inyo lahat ng happy Sabbath. Kumusta po kayo? Ang daming mga developments sa ating bansa sa mga oras na ito. Sa balita, umabot na ng $5.7 billion yung nautang ng ating gobyerno para sa pagtugon sa COVID-19. Tapos, napirmahan na yung anti-terror bill. Kaya medyo ingat-ingat na tayo sa pagsasalita. Tapos, papayagan na makapasada sina Brother Elmer Cordero, yung mga pampasaherong jeepney. Kaya maraming salamat dahil sa wakas, meron na silang hanap buhay. Marami tayong dapat na ipagpasalamat dahil sabi nga, panalo naman tayo. Dahil hindi umabot sa 40,000 yung kaso ng COVID-19 at tulad nung ipinipredict at ipinredict ng UP. Ano't ano man, kami dito sa Metro Manila, nasa ilalim pa rin ng General Community Quarantine. Kayo dyan ay nag-level up na dahil kayo ay nasa NGCQ na. At ang sentro ng pandemya ay nananatili pa rin dito sa NCR, sa Metro Manila at sa Cebu. Pero sa kabila ng lahat ng ito, marami tayong dahilan at marami tayong rason para magpasalamat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kadalasan kasi ang nakikita lamang natin
ay yung mga masasama na nangyayari sa panahong ito. Kaya marami ang galit, marami ang nagmamaktol. Pero alam nyo ba, dapat matutunan din natin na tingnan at kilalanin at magpasalamat doon sa mabubuting nagaganap sa ating buhay bilang mga lingkod sa panahong ito ng pandemic. Karamihan kasi sa atin, lalo na ang mga tao, puro negatibo ang nakikita. Dapat matutunan mo na tumingin. Matutunan mo na mag-appreciate sa mga magaganda na nangyayari sa iyong buhay sa kabila ng paghihirap ngayon ng tao. Di ba katulad nitong baso? Pag nilagyan mo ito ng kalahating tubig, pag tinanong ko kayo, anong nakikita mo sa baso? Di ba ang sasabihin ng marami, ay kulang kalahati ng tubig, yung baso. At kakaunti ang magsasabi na ang nakikita nila ay kalahating puno ng basong tubig. Yun sa English na half empty. Ang tingin ng marami ay half empty yung baso. Pero pag ikaw ay positibo sa pag-iisip, makikita mo na yung baso pala ay kalahating baso ng tubig ang laman. So half full yung baso. Bakit ba importante na matutunan natin na maging positibo sa pag-iisip? Bakit ba napakahalaga na tayo'y matuto na makita hindi yung masasakit na kaganapan sa ating buhay at makita rin yung magaganda ng kaganapan sa ating buhay ito panahon ng pandemya upang matuto tayo na magpasalamat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, dahil sa dinami-dami ng tao na ngayon ay may sakit, sa dinami-dami ng tao na ngayon ay nasa banig ng karamdaman, ikaw ay nananatiling masigla, malusog, ligtas sa kumakalat na virus dahil sa pagpapala, kaligtasan at kapangyarihan na ipinagkaloob sa iyo ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukistong pinakamakapangyarihan sa lahat. Dapat matuto kang magpasalamat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos dahil sa daming nilalang sa mundo. Meron kang iba yung lakas at tibay ng pangangatawan upang mapagtugumpayan itong mga pagsubok na ito. Sa Biblia nga, ang sabi ni Apostol Pablo, pasalamatan natin ang Panginoong Hesukristo na walang tigil at walang humpay dahil sa magagandang pangyayari sa ating buhay. Bakit daw? Upang magkaroon ka hindi lamang ng kapayapaan at katahimikan, kung hindi ng kaligayahan sa iyong puso. Sabi nga ng Biblia, Colossus 3:15, magpasalamat tayo palagi upang magkaroon ng kaligayahan at katahimikan sa iyong puso. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ng Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat tayo palagi. Mga kaibigan, mga kapatid ko, ang tunay na kaligayahan ay iyo lamang mararamdaman kung matututo kang magpasalamat sa iyong mga biyayang natatanggap at hindi puro pagmamaktol at puro reklamo dahil nga sa problema ngayong pandemic. Kailangan makita mo rin yung magagandang pangyayari na hindi mo mararanasan kung hindi dahil dito sa pandemyang ito. Isa-isahin mo, subukan mo, bilangin mo yung napakadaming biyaya na kaloob sa iyo bilang lingkod ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. At diyan mo ma-appreciate at maintindihan kung gaano kakapalad sa lahat ng nilalang sa panahong ito. Malakas ka't walang karamdaman, ganon din ang iyong pamilya at ang iyong mga mahal sa buhay. Kaya salamat po sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Meron kang naihain na pagkain sa pagkainan araw-araw. Kahit na wala kang gaanong pagkukuhanan, napakalaking himala yan. Kaya salamat, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Magkakasama kayo ng iyong buong pamilya, buo, sama-sama. Samantalang dati, hindi kayo nagkikita-kita. Salamat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Mas naging malapit nga kayo ngayon sa isa't isa. At ngayon ninyo naiintindihan kung gaano pala kayo kamahal ng iyong ama, ng iyong ina, ng iyong kapatid, ng iyong mga anak. Salamat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos.
Nararamdaman mo ngayon kung gaano ka pala kamahal ng iyong kamag-anak, ng iyong kapatid, mga magulang. Kasi maya't maya nangungumusta at hindi ka mawaglit sa kanilang isip. Ang dami. May mga karamdaman ngayon, ang daming nasa ospital dahil sa COVID, pero ikaw ay malakas pa sa kalabaw. Nandyan sa probinsya na parang nagbabakasyon lamang. Eh di ba dati yan yung gusto mo, yung mahaba-habang bakasyon, naglilid ka nga sa trabaho, nagagalit ka pa nga kapag hindi ka pinagbigyan ng iyong boss. Eh ngayon, ayan, ang haba na ng bakasyon mo. Salamat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Napakadami pang dahilan. Ngayon, natuto ko nga na magsikap at magpunyagi. Dati, baliwala lang nalaman mo, kasarap mo palang magluto. O, ngayon, nalaman mo, pwede ka palang magtinda ng mga iniluluto. O, salamat sa bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos. May matindi ka palang likas na tiyaga at sipag sa buhay na kaya mo palang magtiis para buhay ng iyong pamilya. Na maliban sa pagtitiktok, ay malikhain ka pala. Nalaman mo na kaya mo palang gumawa ng mga kakaning na pangkabuhayan, ibebenta. O, ngayon mo naintindihan at lahat ng yan ay lumabas sa panahon ng pandemya na ito. Kaya salamat, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Napakadami pang dahilan para tayo ay magpasalamat, hindi natin kayang bilangin. Eh bakit ba napakahalaga sa panahong ito yung sinasabi ni Brother Well? Kapag natuto ka na bilangin at isa-isahin, hindi lamang yung mga kabiguan, kung hindi yung mga magagandang pangyayari sa panahong ito, hindi ba nawawala yung lungkot sa iyong puso at napapalitan ng tunay na kaligayahan? Bakit? Dahil alam mong nandyan ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos kasama mo at hindi ka bibitawan na kahit ano ang mangyari, meron kang nag-iisang Diyos na kaagapay mo sa lungkot at kasawian na siyang may kaloob ng biyaya at pagpapala. Sabi nga ng ilan, yung sa ibang pananampalataya, yung kaligayahan daw ay matatamo mo lamang sa pamamagitan ng training, pagsasanay, kasi meron yung mga practice na ganyan. Pero mali. Ang tunay na kaligayahan ay mararamdaman mo lamang sa pamamagitan ng biyaya at pagpapala na kaloob ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Kung maiintindihan mo lamang at tatanggapin ng maraming tao ang nag-iisang Diyos, hindi yung mga Diyos-Diyosan at mga rebulto, may ibsan ang pag-iisip, may ibsan ang pag-aalala, may ibsan ang lungkot at kapighatian. Sabi nga ng Biblia, Mateo 5:3 hanggang 12, nang makita ng Panginoong Hesukristo, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya, ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya at nagsimula na siyang magturo sa kanila. Sinabi niya, maligaya ang mga nakakaunawa na kailangan nila ang bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos. Dahil mapapasa kanila ang kaharian ng langit. Maligaya ang mga nagdadalamhati dahil aaluin sila. Maligayang mahinahon dahil mamanahin nila ang lupa. Maligayang nagugutom at nauuhaw sa katwiran dahil bubusugin sila. Maligaya ang mga maawain dahil pagpapakitaan sila ng awa. Maligaya ang malinis ang puso dahil makikita nila ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Maligaya ang mapagpayapa dahil tatawagin silang anak ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Maligaya ang pinag-uusig sa paggawa ng tama dahil mapapasa kanila ang kaharian ng langit. Maligaya tayo kapag nilalait ng mga tao, inuusig at pinaparatangan ng kung ano-anong masamang bagay dahil sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Matuwa tayo at mag-umapaw sa saya dahil malaki ang gantimpala na naghihintay sa atin sa langit ng mga langit, kapiling ang tunay at nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Para po sa inyong lahat, happy Sabbath po.
sa lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, para po sa inyo lahat. Hindi ko alam ang bukas sa aking patutunguhan, ngunit ako ay nanalig lamang saan man ako pumaroon. Si Jesu Kristo ang tagapagligtas, na sa akin siya ang lumikha. Sa Kanya lamang ako umaasa, pagkat si Kristo ang dakilang Diyos ng mga Diyos. Wala na akong nalalaman sa aking kinabukasan, ngunit ako ay nanalig lamang kay Jesu Kristo, pinakadakilang Diyos ng mga Diyos at kanlungan. Kaya ngayon, ako'y lumakad sa makitid niyang daan. Ang araw na maliwanag na sa akin ay nagtatanglaw. Pag-alinlangan at kahirapan ay napawi na ang lahat, pagkat si Kristo ang aking pag-asa, dahil siya ang ligaya. Wala na akong nalalaman sa aking kinabukasan, ngunit ako ay nanalig lamang kay Jesu Kristo, pinakadakilang Diyos ng mga Diyos at kanlungan. Hindi ko alam ang bukas, kung ako ay may pag-asa, kaya ako ay nanalig lamang, pagkat si Kristo ang pag-asa ko. Ang landas niya sa katuwiran, ang aking sinusundan. Sa Kaniyang kaharian, doon ako mananahan. Wala na akong nalalaman sa aking kinabukasan, ngunit ako ay nanalig lamang kay Jesu Kristo,
pinakadakilang Diyos ng mga Diyos at kanlungan. Kay Jesucristo, pinakadakilang Diyos ng mga Diyos at kanlungan. Maraming salamat po. Magsiluhod po tayong lahat. Kuhanin ang ating banal na ng isang buhay. At sabay-sabay tayong manalangin sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Jesucristo na pinaka-makapangyarihan sa lahat. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ang pinakamakapangyarihan, tanging bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang nag-iisang pinakabanal, pinakasakdal, Panginoong Jesucristong pinakamakapangyarihan sa lahat, maawain at matulungin ka sa lahat naming kahirapan. Kaya pinarangalan ka namin sa lahat ng panahon, sapagkat ikaw ang aming tagalikha. Ikaw ang may bukod tanging kapangyarihan sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Batid mo ang aming mga suliranin, sapagkat ikaw ang aming Diyos ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoon ka ng mga Panginoon at Hari ka ng mga Hari. Tanging ikaw lamang ang aming kanlungan at ang aming kaligtasan, sapagkat maliban sa iyo ay wala ng ibang Diyos. Kaya kami po ay umaasa na kami ay iyong ipagtatanggol sa lahat ng uri ng mga sakuna at kapahamakan, at sa biglang kamatayan at lahat ng masasamang tao, lalong-lalo na sa kumakalat ngayon ng COVID-19, at ganun din sa mga taong lumalapastangan at nagnanais ng aming buhay dahil sila ay nagagalit sa amin, sapagkat sinabi namin ng katotohanan, ikaw ang aming pinakamakapangyarihan, tanging bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na walang kapantay, ang pinakadakilang tagapagligtas at tagapagtanggol na Diyos ng mga Diyos, ang bukod tanging nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal, Panginoong Jesucristo, na walang simula at wala ring katapusan. Kaya sana po kami magkaisa sa isang pananampalataya at isang pag-ibig upang kami ay maligaya na maglilingkod sa iyo. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal, Panginoong Jesucristo, mula ngayon at magpakailanman sa aming buhay. Amen. Sabay-sabay po tayo na uminom ng banal ng isang buhay. Buhusan ang ating ulo. Halika ng 5 beses ang ating power medal, power ID. At sabayan ninyo si Father Lahi, si Elder Ber at Brother Well. Tapikin natin ang ating kanang dibdib ng 2 beses. 1, 2, at ang kalawang dibdib ay 3. 1, 2, 3. Samantala, isunod natin, wala si Brother Lloyd. Na-disconnect. Sige. Pagbigyan natin ang ating unang Bible reader sa araw na ito. Galing pa ng Muson, San Jose del Monte, Bulacan. Palakpakan natin Sister Helen Bragais.
Ayan na. Sa pangalan ng tunay at nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristong pinakamakapangyarihan sa lahat, at sa pangalan ni Father Lahi, si Elder Vera at si Brother Ruel, magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Sabbath day po mga kapatid kong matatapat na lingkod ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristong pinakamakapangyarihan sa lahat. Kumusta na po kayo? Mahigit 3 buwan na tayong hindi nagkikita-kita, hindi nakakapagtipon-tipon dahil sa salot na ito na bumabalot sa buong mundo. Pero ganun pa man, magpasalamat po tayo sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos dahil sa tayo ay buhay na buhay pa hanggang sa mga oras na ito. Malakas at walang karamdaman. May pagkain sa mesa at hindi nagugutom. At pag nalulungkot, may Diyos tayong buhay na malalapitan at hindi tayo iniiwanan. Sabi nga po ni Father Lahi, may mga bagay na nangyayari na tila masama sa ating paningin. Pero ito ay magdudulot ng kabutihan. At ito ay kalooban ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristong pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya nakakasiguro tayo na sa dulo nito ay para sa ikabubuti ng lahat. Kaya huwag tayong magsasawa ng manalangin araw-araw para ang kanyang awa at habag ay ibigay sa atin. Mga kaibigan ko at mga kapatid, sa ating mga Back to Christ, bago pumasok ang 2020 ay nakaranas na tayo ng maraming pagsubok. Unang-una ang paglisan ni Elder Ver. Ang pagputok ng bulkan, kaya marami sa ating mga kababayan dyan sa Batangas ang apektado. At hindi na rin tayo nakapagdaos ng gawain dyan. At ito ang pinakagrabe sa lahat. Itong COVID-19 na talagang natigil ang ating pagtitipon-tipon dito sa buong Pilipinas. Mabuti na lang at mayroon tayong programa sa radyo at itong virtual concert na kahit pa paano ay nagkakarinigan at may communication tayo sa isa't isa. Mga kaibigan ko at mga kapatid, ang salot na ito ay isang malaking pagsubok sa ating pananampalataya, sa ating mga mananampalataya. Dito, maglalabasan ang kampon ng dyablo. Akala natin ay kasama natin, pero hindi pala. Mga taong nagbabalat kayo ng mga Back to Christ, kung magsalita, ay mga totoong mananampalataya, back to Christ na back to Christ. Pero humahanap lang pala ng pagkakataon para pag may nagawa kang kunting pagkakamali, ay doon kanila huhusgahan. Marami na ito dito sa Facebook, dito sa social media. Ang katwiran nila, matagal na silang back to Christ. Matagal nilang nakasama si Father Lahi at pati turo at aral ni Father Lahi ay alam na daw nila. At kabisado na daw nila. Tanong ko naman, kung totoong kilala mo nga si Father Lahi at alam mo na ang kanyang mga turo at aral, bakit hindi ikaw ang hinirang? O inappoint? O bakit hindi sa'yo iniwan ang gawaing ito? Bakit? Dahil tanging bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos lamang ang magsasabi kung sino ang pwede at kung sino ang karapat-dapat na pagkatiwalaan ng gawaing ito. Dahil alam niya kung sino ka. Alam niya kung ano ang nilalaman ng iyong puso. Alam niya kung ikaw ay mapagkakatiwalaan niya. At alam niyang kaya mong magtiis anumang pagsubok na dumating sa iyo dahil mapagkakatiwalaan ka niya. Kaya wala yan sa tagal mo ng back to Christ. O matagal mo nang kakilala si Father Lahi. O kaya matagal mo nang kasama si Father Lahi. Ang tinitignan dito ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ay ang nilalaman ng iyong puso, ang iyong katapatan. Ano ang sabi na isang tulisan na kasabay ng Panginoong Hesukristo na ipinako sa cross?
Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong paraiso. Ang sagot naman ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ngayon pa lang isasama na kita sa paraiso. So maliwanag mga kaibigan ko at mga kapatid, hindi pala sa tagal mo na sa krusadang ito o sa matagal mo nang kasama si Father Lahi, kundi yung laman ng iyong puso, yung sinseridad mo, yung katapatan mo sa pananampalatayang ito, iyon ang mahalaga, ito ang importante, at ito yung tinitignan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristung pinakamakapangyarihan sa lahat. Mga kaibigan at mga kapatid, bakit ko ipinapaliwanag ito? Dahil sa panahong ito, kailangan mong magmatsyag, magsuri, para itong pinagpaguran na iniwanan sa atin ni Father Lahi at ni Elder Ver na ipinagpapatuloy ngayon ni Brother Ruel ay hindi masayang. Ito ay magsisilbing babala sa bawat isa sa atin dahil pag hindi tayo mag-ingat, baka sa impyerno ang bagsak ng sayang din ang iyong pinagpaguran. Sabi nga sa unang Korinto 10:12, kaya mag-ingat ang mga nag-aakalang nakatindig at baka mabuwal. Mga kaibigan ko at mga kapatid, tuparin natin, sundin natin, gawin natin at isabuhay ang ating pangako at sinumpaang katapatan noong December sa Cuneta Astrodome. Na hindi tayo hihiwalay sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristung pinakamakapangyarihan sa lahat, kahit wala na si Elder Ver at si Father Lahi. Ating susuportahan si Brother Ruel sa gawaing ito na iniwan sa kanya. Sasamahan natin siyang ipagsigawan ang katotohanang mayroon lamang nag-iisang Diyos, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristung pinakamakapangyarihan sa lahat. Mga kaibigan at mga kapatid, kaya tuloy ang laban, walang iwanan hanggang katapusan. Mga kaibigan ko at mga kapatid, may paalala sa atin ang banal na kasulatan. Gawa 20:28. Gawa 20:28. Ang sabi niya ay, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, pagkat inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangalaga nito. Pangalagaan ninyo ang mga anak ng Diyos ng mga Diyos na binili niya sa kanyang sariling dugo. Pag alis ko, alam kong papasukin kayo ng mababangis na lobo at walang patawad na sisirain ang kawan. At ito, mga kaibigan at mga kapatid, pakinggan yung maigi ito. Maging sa mga kasamahan ninyo ay lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan para maihiwalay ang mga alagad at mapasunod sa kanila. Kaya mag-ingat kayo. Mga kaibigan at mga kapatid, mag-ingat. Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. The sickness of man is the hindrance of their salvation. If you are not wealthy, your life will be taken without projection. But if you trust in Him, you will be healed from what you suffer. Because He is our God, our God, who created everything. The death and sorrows will be powerless. But if you trust in Him, you will be saved. To the one and only God, our God, it's Jesus Christ,
I'm always thankful to my Creator. He guided me in all my ways, anywhere I go. Although I don't have riches, but I'm contented of my situation, because He is my God, of a God that protects me every day. The death and sorrow will be powerless. But if you trust in Him, you will be saved. To the one and only God of gods, it's Jesus Christ, our Lord. In His promised land, we sing a song to praise our Savior. For we are happy that we are protected by His untiring power. Although we are just poor, but we are happy because we serve Him. In this narrow, rugged road, we will follow Him all the way. The death and sorrows will be powerless. But if you trust in Him, you will be saved. To the one and only God of gods, it's Jesus Christ, our Lord. To the one and only God of gods, it's Jesus Christ, our Lord. Maraming salamat, Brother Jobert. At syempre, maraming salamat kay Sister Helen Bragais. Napakaganda ng kanyang doktrina at mensahe para sa ating mga kapatid na mga back to Christ. Napapanahon ng mensahe. Samantala, ang lakas ng sunod naman, Bible reader ng Pangarap Caloocan. Palakpakan natin. Nasaan na? Nawala sa video. Ayan, nandiyan pala. Palakpakan natin, Bible reader ng Pangarap Caloocan, Sister Reynalyn Medalla. Okay. Sa pangalan ng tunay at nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng bugtong na sugo na si Father Edmundo Makasalig Lahi, sa pangalan ng kanyang kanang kamay na si Elder Ver, sa pangalan ni Brother Ruel. Isang magandang umaga po sa inyo lahat at happy Sabbath Day. Mula po dito sa Chapel ng Pangarap Revelation, ako po ang kanilang Bible reader, Sister Reynalyn Medalla. Mga kaibigan at mga kapatid, ngayong taong 2020, isa na namang napakabigat na pagsubok ang nararanasan ng bawat isa sa atin.
Ito ay ang pagkalat ng virus na COVID-19 o Coronavirus 2019 na binansagan na ring pandemic sapagkat halos buong mundo na ang apektado nito. Walang pinipili, bata o matanda, mayaman man o mahirap, sikat o ordinaryong tao lamang, lahat apektado. Nakakalungkot, nakakainis, nakakatakot. Ano nga ba ang mangyayari sa atin sa paglipas pa ng mga araw? Ito na nga ba ang katapusan ng mundo? Mga kaibigan at mga kapatid, hindi man maganda ang nakikita natin sa ngayon, subukan po nating tingnan ang mga positibong dulot ng mga pangyayaring ito sa ating mga buhay. May mga nagbago, hindi po ba? Nagkaroon ng tinatawag na new normal. Isa-isahin po natin yung mga magagandang nangyari sa pagsisimula ng pandemic na ito. Una po ay ang kalinisan. Dahil sa COVID-19, naging malinis tayo sa ating katawan. Palaging naghugas ng kamay, nag-aalkohol, naka-face mask. Naliligo lalo na kapag galing tayo sa labas bilang pag-iingat na huwag mahawaan ng virus ang ating mga mahal sa buhay. Iniingatan natin ang ating katawan. Pinalalakas ang resistensya upang magkaroon ng magandang kalusugan. Mas pinahalagahan natin ang ating katawan sapagkat ito ay templo ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang kalinisan na mababasa din sa banal na kasulatan sa awit 18:26. Sa isang nananatiling malinis ay magpakilala kang malinis. Sunod po ay ang disiplina. Nagkaroon tayo ng disiplina sa maraming bagay o gawain. Natuto tayong sumunod sa mga batas na pinaiiral ngayon, na kung hindi ka susunod, patay kang bata ka. Nagkaroon ng social distancing. Bawal na ang mga siksikan na madalas nating ireklamo kapag sumasakay tayo sa mga pampublikong sasakyan. Ganon din po kapag pupunta tayo sa mga mall o sa mga matataong lugar. Bawal na ang maumpukan at chismisan. Bawal na ang mass gathering, gaya ng mga fiesta, mga party sa mga bar. Yung mga gawaing halos nakauubos ng oras natin noon. Gaya ng pamamasyal, panunood ng sine, panunood ng mga teleserye na gabi-gabi nating pinagpupuyatan noon. Lahat wala na. Yang mga gawain yan na maaring kagustuhan na rin ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na mawala sapagkat siya ay Diyos na mapalibughuin. Inaagaw ng mga yan ang oras natin para sa Kanya. Ngayon, dahil lockdown pa tayo, nagkaroon tayo ng maraming oras para sa Kanya. Ganon din sa ating mga mahal sa buhay. Natuto tayo ng mga gawaing hindi naman natin noon ginagawa. Ang mga padre de pamilya na natutong mag-iina sa kanilang mga tahanan. Kumbaga, mas na-appreciate nila ang kanilang mga asawa. Naging madiskarte tayo. Natuto tayo ng mga bagong kaalaman. Kumbaga, nag-level up tayong lahat. Natuto tayong huwag umasa na lamang sa ating gobyerno. Huwag iasa sa iba ang ating kapalaran. Maraming salamat sa bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, para sa karunungang matuto ng mga bagong kaalaman para na rin sa ating ikauunlad. Mga kaibigan at mga kapatid, sa ating pinagdaraanan ngayon, unawain at tandaan ang sinasabi sa awit 91:3-6. Tiyak na ililigtas ka niya sa umang nabitag at sa mga salot na pumupuksa. Lulukuban ka ng kanyang mga balahibo at manganganlong ka sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ang katapatan niya ang magsisilbing tanggulan mo at kalasag. Hindi mo katatakutan ang dilim ng gabi, kahit ang palaso na sumisibat kung araw. Kahit ang mga sakit na sumusubaybay sa kadiliman. At kahit na ang salot na nagwawasak sa katanghalian. Mga kaibigan at mga kapatid, katulad po sa kasaysayan ni Pablo sa Gawa 28 na tinuklaw ng isang makamandag na ahas.
Dumanas siya ng matinding paghihirap. Pero hindi siya hinayaang mamatay ng Diyos ng mga Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At si Job na dumanas din ng mga matitinding pagsubok. Pero hindi sila tinalikuran at hinayaang mamatay ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At sa panahon natin ngayon, dumaranas man tayo ng mga paghihirap dulot ng COVID-19. Manalig at huwag kalilimutang tumawag sa Diyos sa mga Diyos na ipinakilala sa atin nila Father Lahi, ni Elder Ver at ni Brother Ruel. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos nating lahat, ang tunay at nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Sa matagal na panahon, itinako sa gitna ng Mindanao. Maraming buhay ang nasawi dahil sa malupang karamdaman. Ngunit ngayon, ibinalik ka sa huling kasaysayan ng daigdig. Sapagkat ang bisa mo ay kapangyarihan ko. Banal na langis ng buhay na ni Jesucristo sa amin ibinigay. Ang bisa niya ay kapangyarihan ko. Banal na langis ng buhay na ni Jesucristo sa amin ibinigay. Ang bisa niya ay kapangyarihan ko. Ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na si Jesucristo ang may utos ng pagbabalik mo. Pagkat ibig niya na ako'y malakas na tagapagpakilala sa dakilang pangalan niya. Banal na langis ng buhay, kailangan ka ng aming tagumpay. Banal na langis ng buhay na ni Jesucristo sa amin ibinigay. Ang bisa niya ay kapangyarihan ko. Banal na langis ng buhay na ni Jesucristo sa amin ibinigay. Ang bisa niya ay kapangyarihan ko. Maligaya na ako na umaawi sa kadakilaan mo. Pagkat ako'y
puso, dulot sa Bisaya. Pananalangis ng buhay, dumating ka sa takdang panahon. Pananalangis ng buhay, ang bisa mo ay kapangyarihan ko. Pananalangis ng buhay na ni Jesucristo sa amin ibinigay. Ang bisa niya ay kapangyarihan ko. Pananalangis ng buhay na ni Jesucristo sa amin ibinigay. Ang bisa niya ay kapangyarihan ko. Ang bisa niya ay kapangyarihan ko. Ay kapangyarihan ko. Maraming salamat, Brother Jobert. Oo, gamit na gamit ka ngayon dahil marami kang makakanta ngayon. Maraming salamat din kay Sister Reyna Limidalya ng Pangarap Caloocan. Samantala, ay batiin ko lang si Brother Sister Milet, Profin, Teniente Francisco Baroga, at sa inyong lahat dyan sa Pangarap Caloocan. Samantala, sunod na Bible reader ng Maria Clara Revelation. Palakpakan natin Sister Cherry May Fetalco. Sa pangalan po ng tunay at nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng tunay at huling sugo, Father Don Edmundo Makasalig Lahi. Sa pangalan ng kanyang kanang kamay, si Elder Ver at si Brother Ruel, Happy Sabbath po sa ating lahat. Ilang buwan na ang nakakaraan at naka-quarantine pa rin tayo. May mga lugar na under pa din ng MSCQ o yung tinatawag nating Modified Enhanced Community Quarantine tulad ng Cebu. Ngunit dito sa Manila or dito sa NCR, sumasailalim pa rin tayo sa Modified General Community Quarantine. Ito yung tinatawag nating MGCQ. Ilang buwan na lang at bare months na. Yung halos isang buong taon natin ay nagugol sa loob lamang ng bahay. Hindi makapaggala, hindi makapamasyal, kaya yung iba, nag-TikTok na lamang para maaliw ang sarili. Bagaman nakakabagot, nakakainip, kasi bukod sa hindi tayo makalabas ng bahay, umiikot na lamang ang buhay natin sa apat na sulok ng ating tahanan. Naging isang magandang oportunidad naman ito para sa atin. Naging isang magandang oportunidad ito para mas lalong mapalago, mapagtibay natin ang ating pang-espiritual na pamumuhay. Anytime pwede tayong magbasa, magbuklat ng Biblia. Anytime pwede nating i-replay ang programa. Anytime pwede tayong umawit ng pagpupuri at mga banal na awitin. Anytime pwede pa nga tayong mag-video okay. Maraming -1 na ina-upload si Father J. Muriel sa YouTube. Nagkakaroon tayo ng mas maraming oras para sa sarili, oras para sa pamilya, at oras para sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala man tayong gawain face-to-face kapag Sabado at Linggo, nakakaraos pa din tayo ng gawain sa pamamagitan ng Zoom meeting at FB Live na tulad nito. At dahil nga sa mga ganitong gawain, marami
ang mas nabubuhayan ng loob. Marami ang nananatiling malakas ang pananampalataya at patuloy na pinaiigting ang pananalig sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka-makapangyarihan sa lahat. Dahil sa pandemya, mas lalo nating napatunayan na banal na langis ang pinakamabisang gamot sa lahat ng uri ng karamdaman. Maraming patotoo ang binabasa ni Brother Well sa mga text message, mga chat sa messenger sa kanya, na ang ilan sa mga kapatid natin nakakaranas ng sintomas ng COVID-19. May nilalagnat, may nadayariya, may nahihirapan huminga, may inuubo, may sinisipon. Hindi nagpapa-check up kasi bukod sa ayaw maging positibo, syempre, mahal ang bayad sa ospital. Yun ba namang aabutin tayo ng 100,000 kung sakaling tamaan tayo ng virus? Ang banal na langis, magkano? Tig 250 pesos lamang. Hindi pa nauubos, magaling na kaagad. Iinom lamang ng banal na langis ng buhay, sasabayan ng pagbasa ng Power ID o kaya naman ay Power Password, maayos na kaagad ang pakiramdam. Ano ang tawag natin dito? Ito ang kapangyarihang makapagpagaling. Ang kapangyarihang kaloob ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka-makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, higit tayong mapalad dahil nakilala natin si Father Lahi, si Elder Ver, si Brother Well, at higit sa lahat, nakilala natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka-makapangyarihan sa lahat. Alam ko ang iba sa atin medyo kapos sa budget. Yung iba hindi makapasok sa trabaho. Pero nakakatuwang isipin na kahit tight tayo sa budget, marami pa din ang bumibili ng banal na langis ng buhay. Sa kabila ng lockdown, abot-abot pa din ang nagtitext kay Brother Well at nagpapadeliver ng banal na langis ng buhay. Nakakataba ng puso na hindi lamang tayo mga back to Christ ang gumagamit ng banal na langis ng buhay, ganun din ang mga observers at sympathizers. Kasi maging sila man, danas na nila, subok na nila ang kagilagilalas na kapangyarihan ng banal na langis ng buhay na ipinagkaloob ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka-makapangyarihan sa lahat. Ito ang isang bagay na magsisilbing shield, balute, o pananggalang natin hindi lamang sa COVID-19 virus, kundi pati na din sa iba pa nating mga karamdaman. Paano kung wala tayong shield? Paano kung hindi natin nakilala ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo? Malamang sa malamang, mas madilim pa sa gabi ang ating buhay. Mga kaibigan at mga kapatid, sa ganitong sitwasyon, sa ganitong pagkakataon, na dumaranas ng matinding pagsubok ang sangkatauhan, pag-asa at matinding pananampalataya ang ating kailangan. Pag-asa na kahit nakakaranas tayo ng pagsubok, ay huwag nating kalimutang hindi tayo pinababayaan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka-makapangyarihan sa lahat. Isayas 40:11, ako'y sa inyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Maraming salamat po. Ni Jesucristo.
para sa ating kaligtasan. Tanggapin mo siya at ikaw ay mabubuhay. Huwag mo makakalimutan may pangalan sa lahat na mga bagay sa daigdig nilikha niya. Si Kristo Diyos ng mga Diyos, ang walang katulad na tagapaglikha. Maghahintay ang pagpapakilala sa Natanging si Kristo lamang ang bigyan at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang dakilang pagkat siya ang ating Diyos ng mga Diyos, walang katulad. Huwag mo makakalimutan may pangalan sa lahat na ang mga bagay sa daigdig nilikha niya. Si Kristo Diyos ng mga Diyos, ang walang katulad na tagapaglikha. Ang dakilang na siya'y naghirap sa krus upang tiisin tayo. Nangyari niya ang buhay, kaunting kaligtasan. Kaya kilala ko sila na walang katulad na Diyos. Huwag mo makakalimutan may pangalan sa lahat na ang mga bagay sa daigdig nilikha niya. Si Kristo Diyos ng mga Diyos, ang walang katulad na tagapaglikha. Huwag mo makakalimutan na may pangalan sa lahat na ang mga bagay sa daigdig nilikha niya. Si Kristo Diyos ng mga Diyos, ang walang katulad na tagapaglikha. Ang walang katulad at kahit kailan hindi
Maraming salamat, Sister MC. Samantala, maraming salamat, Sister Cherny Fitalco, na Bible reader ng Maria Clara Revelation. Meron pa tayong isang Bible reader, ang ating panghuling Bible reader para sa araw na ito. Bible reader pa rin ng Maria Clara Revelation. Palakpakan natin, Brother MJ Makasigan. Sa pangalan po ng tunay at nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng tunay at huling sugo na si Father Don Edmundo Makasalig-Lahi, sa kanang kamay na si Elder Ber at kay Brother Rowell. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Sabat sa inyong lahat na nakatutok at nakikiisa sa napakahalagang gawain ito tuwing araw ng Sabat. Kamusta po kayo? Hiling ko na sana ang bawat isa ay nasa maayos na kalagayan sa kabila ng kaliwat kanang mga pagsubok na nararanasan natin sa mga panahong ito. Panahon na tila ba tulad sa isang pelikula ay palapit na tayo ng palapit sa pagtatapos. O kung sa isang karera ay malapit na tayo sa finish line. Ang malaking tanong, aabot ka ba sa finish line? Mga kaibigan at mga kapatid, hindi na po lingid sa inyong kaalaman ang mga nangyayari sa ating paligid. Unang buwan ng taong kasalukuyan, ang pagputok ng Bulkang Taal sa Batangas. Lindol sa iba't ibang dako ng mundo. At ngayon ay napakalaking pagsubok na dinaranas hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Ang laganap at mapiminsalang sakit na nagdudulot ng kawalan ng hanap buhay, labis na pag-iisip at pagkagutom. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ay ilan lamang sa mga mabibigat na pagsubok na kinakaharap nating lahat. Sa Biblia, may napakagandang aral po tayo na mababasa na naglalathala kung ano ang dapat maging pag-uugali ng tao sa oras na tayo ay nasa ganitong kalagayan. Ang buhay ng bawat mananampalataya ay hindi exempted sa mga pagsubok na dinaranas ng lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Ang magandang assurance na mayroon tayo ay tapat ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, at mapagtatagumpayan natin ang mga ito. Biblia po ang nagsasabi sa Aklat ng Santiago, mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayanan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Subalit, ang humihingi ay dapat manalig at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano ang talagang kanyang ibig. Mga kaibigan at mga kapatid, nais po ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, na patunayan ang katapatan ng ating pananampalataya sa Kanya. Hindi pala dapat ikahapis, ikipanghina ang mga pagsubok, sapagkat dito dinadalisay ang ating pananampalataya at ito ay maikling panahon lamang. Ito ang layunin ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, kaya tayo na kanyang mga hinirang ay pinararaan niya sa mga pagsubok. Dito makikilala ang mga taong nagpapanggap lamang. At sa pagsubok din, nakikilala ang tapat sa tunay at nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang makakapasa ay ang katulad ni Job na hindi lumilihis sa kanyang mga daan at nananatili sa pagsunod sa kanyang mga utos. Napakatindi ng pagsubok na pinagdaanan ni Job.
Subalit sa kabila nito ay pinatunayan niya ang kanyang kabutihan sa Diyos. Pinahalagahan niya ang mga kautusan ng Diyos ng higit kaysa kailangan niyang pagkain. Kaya nga bilang pangwakas, mga kaibigan at mga kapatid, upang ang bawat isa sa atin ay magtagumpay o makarating sa finish line, kasama ang dakilang lumikha, tularan po natin si Job. Manatili tayong tapat sa kabila ng mga pagsubok. Patuloy at sama-sama po nating yakapin at sundin ang turo at aral na iniwan ni Father Lahi at ni Elder Ber na pinagpapatuloy ni Brother Rowell. Nang sa ganoon ay malampasan at mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok. Higit sa lahat, huwag po tayong bibitaw sa pananampalataya upang maging malakas. Sa buhay na ito, panghawakan po natin ang mga pangako ng tunay at nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat po. Maraming salamat, Brother MJ Marasigan. Bago ang ating pangwakas na bilang para sa araw na ito, babasahin ko lamang yung ilang mga text na ipinadala sa atin ng ating mga kapatid na nakatutok ngayong araw nito sa ating virtual Back to Christ concert. Si Sister Evelyn Semilla na nakatutok din, nanonood. Batiin ko lamang ng happy Sabbath. Ayan, nakikinig po sila, kami lahat, dito sa Anabu Hills, Imus, Cavite. Especially ang ating coordinator, Brother Jason. At lahat ng mga officers at mga members. Miss na po namin ang ating gawain. May God bless you always. And all your family. Ayan, maraming salamat kay Sister Evelyn Semilla. Ito naman, isa pa rin text, Sister Lani Malabanan. Kay Brother Prosi sa Matinggahin Uno, Lemery, Batangas. Ayan, kumusta po sa inyo? At happy Sabbath sa inyo dyan. Ito naman, kay Brother Ernesto at Sister Zen de la Cruz ng Babalacat, Pampanga Revelation. Yan, kumusta na po ang lahat ng mga tunay ng mga lingkod at frontliner ng bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Good morning at happy Sabbath, Brother Hil Ladica. O, pinabati namin kayo ng happy Sabbath dyan sa Concepcion, Busuanga, Palawan. Brother Hil, at sa inyo lahat dyan, kumusta at magandang umaga. Samantala, isa pa ring text, magandang umaga, Brother. Well, gusto ko pong magpatotoo. Kita mo, patotoo sa text. Dahil po sa wishing time, ako po ay humiling sa bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat na sana po ay umulan. Kasi ang tanim namin mais, isang buwan nang hindi naulanan. Siya, wala na yan. Pagka ganyan ng tuyo, wala na. Mula nung naitanim namin, kada umaga po, nag-wish ako, Brother Will. At ipinagkaloob naman po ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Sarap kaya ng mais. O, sabi ni, nagpapasalamat po ako una kay Father Lahi, ikalawa kay Elder Ber, at sa iyo, Brother Will, at lalo higit po sa lahat, sa tunay nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Ang nag-text, Sister Marites. Yan, taga saan kaya si Sister Marites? Oh, sana matikman namin yung mais na yan. Tag-mais pala. Samantala, happy Sabbath po sa lahat. Maaga pong naghihintay na ng program natin. Binabati ko lahat ng miyembro ng Maragondon Revelation. Ang kabati ay galing sa inyong coordinator, Brother Alvin Capsa. Yan, Brother Alvin, kumusta na kayo dyan sa Maragondon Revelation? Oo, magandang araw. Happy Sabbath sa inyo. Good morning po, Brother Rod. Patuloy po ng pakikinig at panonood ng Revelation Libho, Tahop, Batangas City, sa pangunguna. Sister Emmy Manalo. Sister Emmy, kumusta po? Meron din po kaming stock ng banal na lang sa buhay kay Sister Kirina De Castro. Yan, maraming salamat. Isa pa ring text, basahin natin lahat po. Galing kay Brother Felicissimo ng Lugo, Batangas. Happy Sabbath, Brother Ruel, lalo higit sa tunay nag-iisa, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Happy listening. Ayan, magandang umaga. Sister Carmen Pagat, Brother John Pagat ng Mungkada, Tarlac. Ayan, happy Sabbath po sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat dyan.
Good morning, Brother Roel. Happy Sabbath day. Galing kay Brother Erning Pulon. Kumusta si Sister Honey? Oo, Pulon. Nabis ko na si Sister Honey. Oo, tsaka si Brother Erning. Samantala, ito naman galing kay Sister Rose Aguado ng Marikina. Good morning po, Brother Roel. Happy Sabbath sa lahat. Lagi po nakatutok sa ating Facebook Live at sa ating program. Ako po ay nagpapasalamat una kay Father Lahi, kay Elder Ver at sa iyo, Brother Roel. Lalo higit sa lahat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka-makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Sister Rose. Ito naman, good morning, Brother Joel. Lagi po kong nakikinig na mag-asawa. Sa madaling araw, may patotoo po ako tungkol sa Power ID. Dati po kasi kapag pinapaandar ko yung motor ko, ay umuusok. Oo, naku, baka kailangan nyo ng change oil. Sabi nila, o pinatingnan ko sa shop, sabi nila, palitan daw yung piston ring. Nako, laking gastos yan. Kaya lang, wala pa po akong perang pambili. Ang ginawa ko, inilagay ko sa motor ko ang lumang Power ID. Brother Well, alam mo, mula noon, maganda na yung andar. Hindi ko na pinalitan yung piston ring. Pambihira. Ang mahal kaya ng piston ring. Kaya ako po nagpapasalamat. Una kay Father Lai, pangalawang kay Elder Fer, at sa iyo, Brother Well. Lalo higit po sa lahat, sa bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Pinoong Hesukristo, na pinakapakapangyarihan sa lahat. Ang nagpapatotoo si Brother Crisanto Villanueva ng Peñalver, Bag-aw, Cagayan Valley. Baka kamag-anak pa na ninainay namin, ninaina. Taga Villanueva. Brother Well, ano ang number ng smart padala mo? Salamat po. Mamaya po i-announce natin. Wala yung ating kodigo. Ayan, maraming salamat. Ako po ay nagpapasalamat sa bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos. Paano po makakabili ng banana ng isang buhay? Taga Santo Domingo, Mabayong Rome, Bataan po kami. Malapit kami kina Sister Eva Ramos. I-re-reply po kayo ni Sister Angela mamaya. Ito naman, Sister Telma Tinyoso, kumusta? Good morning, Brother. Nag-sponsor po kami ulit. Talisay di pa Revelation sa pangunguna ng aming coordinator, si Brother Fernando at Sister Cherry Lopez. Nagpadala din po ako ng kaunting handog sa ating programa. Ayan, maraming salamat. Magandang umaga, happy Sabbath din kina Sister Hidin Subalya ng Magapit, Lalo, Cagayan Valley. Napakalayo nito pero sabi niya, walang palya ang aming doktrina. Palagi din kami nakikinig ng iyong programa. Ang nag-text, hindi aking programa. Programa ng Back to Christ. Programa ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. Samantalang good morning din sa lahat ng mga miyembro ng Kalaka, Batangas Revelation. Nag-text si Sister Miriam. Happy Sabbath din sa inyo lahat dyan. Kina Brother Max Abiliera at sa inyo lahat. Magandang umaga. Sister Donna at Brother Loreto Lawang, yan sa Aguilar, Pangasinan. Yan, sabi niya dito, magandang umaga sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Kumusta po kayo? Lagi kami nakikinig at nakatuto sa Facebook. At sumasabay po kami, Brother Well, at maraming salamat sa bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos. Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, hindi kami pinababayaan kahit ganitong pandemic at lagi kaming umiinom ng banal na langis ng buhay. Brother Loreto, Sister Donna Lawang sa Aguilar, Pangasinan, magandang umaga. Happy Sabbath. Sabi naman ni Brother Richard Buenas mula sa aklat ng mga mensahe ni Father Lahi, pahina 29. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, kahit kailan hindi mo kami pinababayaan. Sa aming karamdaman at problema, lagi ka naming karamay. Ang mga biyaya at pagpapala na iyong ibinibigay, tunay ka ng Diyos ng mga Diyos, wala kang katulad, wala kang kapantay. Isang makapangyarihang mensahe na sumunod natin, ang kapangyarihan ng tunay na Diyos ng mga Diyos, ang bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka-makapangyarihan sa lahat. Happy Sabbath po sa ating lahat. Sabi ni Brother Richard Buenas, magandang umaga sa bumubuo ng Nasugbu, Batangas Revelation sa buong Salazar family. Sa pamumuno ni Brother Gualberto Salazar Jr. dyan sa Primavera Homes naman, sa Darasa, Tanawan, Batangas. Ganun din kay Sister Mary Simbahan dyan sa Ambulong, Tanawan, Batangas. Kay Brother Eugene at saka Sister Lloyda Mendoza Salazar, yan sa Nasugbu. At saka kay Nanay, happy Sabbath po sa inyo lahat. Good morning, happy Sabbath day po at ang buong pangarap po ay handang-handa naman sa ating masayang pagsasama-sama para magpuri sa bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos sa ating live concert via Zoom. Kaya naman ni Sister Milet Copin, palayan mo, si Brother Francisco Barogan, nakakapag
Facebook Live sila nakatutok dito sa ating Back to Christ virtual concert ng high-tech. Yan. Brother Well, morning po at happy Sabbath. Sana po patuloy kayong ingatan at pagpalain ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos upang patuloy ninyong ipahayag ang katotohanan. Galing naman kay Sister Elena Gatiano dyan sa Buon, Palawan. Kumusta rin na Sister Eden, brother yun po. Oo, samantalang Sister Edna Gaetano, magandang umaga, happy Sabbath dyan sa Boracay, Aklan. Ito naman, happy Sabbath po, brother. Salamat sa bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos. Tuloy-tuloy po aming simba at nakatuto kami sa ating live Zoom virtual concert. Ang malibong matanda, Pandi, Bulacan, sa pangunan natin mabait na coordinator si Brother Crisanto Ramos. Ang nag-text, Brother Nerio at Sister Belinda Bensuto. Yan, kumusta po sa inyo dyan? Sa malibong matanda, Pandi, Bulacan. Ito naman, happy Sabbath po sa inyo lahat. Ako po yung magpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Kasi po, noong kahigpitan ng lockdown ay nagsikip ang dibdib ng aking anak. Nagsikip ang dibdib. Baka naman nagpupush siya. Kasi sumikip ang dibdib, sumikip ang damit. Hindi. Nagsikip talaga yung nahirapang huminga. Nagsikip na rin dibdib ng anak. Nahirapang huminga. Hindi naman pwedeng puntahan kasi may checkpoint. Baka dalhin pa sa ospital, baka dalhin pa sa ospital, quarantine pa, kaya ginamitan po lamang namin ng banal na langis ng buhay. Uminom po ako, matapos tawagan namin, ay lumiwanag na raw po yung kanyang pakiramdam. Pihira talaga. Sino nag-text? Wala namang pangalan. Kaya ako pinagpapasalamat. Una, nakalagay sa kanya, 1 KYFL, 2 KYEB, 3 BR, at higit po sa lahat, sa bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ayan. Samantala, Brother Ino, pinabati niya, nakatutok din sila ngayon sa ating virtual concert. Batiin natin ng Arumahan Revelation. At ang kanyang kapatid, Sister Ana Paitaren, nasa Israel. Ayan, happy Sabbath, Sister Ana. At syempre, nandiyan siya sa Israel. At syempre, yung bumubuo ng Arumahan Memory Batangas sa pangunguna ni Brother Ading at si Madeline Villalobos. Ganun kila Brother, si Brother Ino, si Brother JR, si Sister Angelica, si Sister Laika, yung Sister. Magandang araw. Happy Sabbath, Sister Marites. Brother Crisanto Ramos, isang mapagpalang araw ng Sabat sa inyong lahat. Kami po ng ating mga kasama, sama-samang nagpupuri ngayon sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Nakatutok na po kami, ang aking mga kasama, sina Sister Beth, sina Sister Chacha, Len, Gloria, Jolene, Bing, Jen, Gloria ulit, Virgie, Steph, Joyce, Yuna Brother, Carlo, Nerio, Fuji, Nico, Nicole, Edison, Erickson, Emerson, Yuri, King, Dome. Tutok po kaming lahat. We support you, Brother Well. Hashtag walang iwanan. Hashtag tuloy ang laban. Maraming salamat, Brother Crisanto Ramos. Samantalang, Brother Angelo Atabay, happy Sabbath sa inyo dyan. Ayan, nakatutok po kami sa ating virtual Back to Christ concert. Nakikinig din sa ating palantunan. Galing kay Brother Angelo Atabay ng Santa Elena Revelation, Camarines Sur. Samantalang Brother Elton John Borbe, happy Sabbath sa inyo dyan, ha? At kina Sister Mercy Nene Ortiz, magandang araw. Happy Sabbath din kay Sister Myla Bongaling ng Batangas Revelation. Yan, happy Sabbath po sa ating lahat ng mga mananampalataya ng tunay at nag-iisa bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoong Jesucristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. Binabati pa po pala ng happy birthday si Brother Arben Bongaling. Happy birthday. Maraming salamat, Sister Myla. At syempre, kila Brother Napo at Sister Bilen. At sa bumubuo ng Batangas City Revelation. Samantala, happy Sabbath, Sister Josephine. Sabi niya dito, nakabang na po ako sa virtual Back to Christ concert. Ngayon, Brother Well,
Pwede bang pakantay si Brother Jerry Bagay? Yan na nga, kumanta na nga. Oo, naka-isang kanta na, mamaya kakanta ulit, bilang pangwakas na bilang. Miss na din po namin siya, galing kay Sister Josephine Bermejo. Thank you po, ingat po palagi. Yan. O, kumusta sa inyo dyan sa Kabanatuan, Revelation, sina Sister Imelda, sina Brother Rufino Manyag, yung kanilang Bible reader, sina Sister Siming Sibayan, ang kanilang coordinator. Happy Sabbath po sa inyo. Samantalang nag-text din si Brother Sid at si Remy Delihero ng Pabahay 2000 Muson, San Jose del Monte, Bulacan. Happy Sabbath po sa inyo dyan sa Muson. Magandang araw po sa inyo dyan. Next week, siguro si Brother Sid naman, imbitahin natin bilang Bible reader. Ang tanong kung makakapag-zoom siya. Magpaturo ka lang para... Samantala, happy Sabbath din, Sister Melanie Villapando. Magandang umaga din sa iyo. Yan, sa bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, sabi niya. Samantala, salamat po sa bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos. Kahit minsan, parang ang hirap ng buhay at maraming pagsubok, hindi lang minsan. Palaging maraming dumarating na mga pagsubok at talagang maraming mga paghihirap sa ating buhay. Pero dahil alam mo, nakapiling mo at kasama mo at hindi ka pababayaan ng bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, basta magtiwala ka, hindi ka naiiwanan kahit na sa anong laban. Ayan. Samantalang, isa pa rin text, sabi ni Sister Rachel Almadrones, ay hindi, binabati. Sister Rachel Almadrones ng Bayambang, na ngayon ay nasa Singapore. Kaya pala, haba ng text niya. Batiin natin, Sister Rachel Almadrones. Kumusta sa inyo dyan sa Singapore? Malinaw ba kaming naabot dyan? Sa bagay, Facebook, internet. Sabi niya dito, Father Lai, Elder Ben, Father Roel, happy Sabbath po sa lahat. Ako po salamat sa bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa lahat po ng mga biyaya na ipinagkakalaw niyo po sa aking buong pamilya. Brother Roel, last year po, hiniling ko sa wishing time na sana po makadalo ako sa araw ng panunumpa natin sa Cuneta. Laking tuwa ko po kasi ipinagkaloob po sa akin yun. At mula po noon, nangako po ako na magpapabautismo na po ako. Kaso hindi pa po ako nababautismuhan sa ngayon, pero hindi po ito naging hadlang upang lalo po akong mapalapit sa pananalig at pananampalataya sa bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. At mula din sa pangako ko po na yun, mas lalo kong naging mas magaan ang buhay ko ngayon. At mas marami pong biyayang dumarating sa akin. Pati po yung mga kahilingan na hindi ko pa hinihiling, ay pinagkakaloob na po sa akin. Kaya ako pinagpapasalamat po na kay Father Lahi, pangalawa kay Elder Ben at sa iyo, Brother Ruel, at lalo higit po sa lahat sa bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinaka-makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat at kumusta sa iyo, Sister Rachel Almadrones, dyan sa Singapore. Samantala, dalawang text na lang. Dami. Hindi natin mababasa lahat. Good morning, Brother Ruel. Happy Sabbath. Pasensya na po na wala ng kuryente dito sa amin. Kaya na-disconnect sa Zoom. Maraming salamat po. Happy Sabbath mula sa Nasugbu Revelation. Nag-brown out. Kaya pala hindi nakakanta si Sister Erica at saka si Brother Lloyd Salazar. Si Brother Jun, yung aking kumpare, pinapakanta ko din brown out sa Nasugbu. Pambihira. Ganun talaga. Talagang maraming mga pagsubok na darating para pigilan tayo na maglingkod. Pero meron pa namang susunod na Sabado. So, huwag kang malungkot. Yan. Diyan sa Nasugbu Revelation, magandang umaga po. Happy Sabbath. Last text, Brother JR, Sister Cheryl, at saka si Baby Jairus. Sabi niya dito, Happy Sabbath po, Father Lai, Elder Ben, at Brother Ruel. Ang samahan po ng buong Santa Barbara Revelation, Victoria Tarlac ay narito sa bahay Panambahat at nakasubaybay sa ating virtual concert. Ayan, maraming salamat. Magandang umaga sa inyo dyan. Brother Horacio. Horacio. Sister Cheryl at saka kay Baby Jairus. Ito, last na talaga. Nakatutok din ang Revelation ng Bodega. Nanonood sa ating virtual concert sa pangunguna ng Sister Maribel Vizcayca and Brother Joel ng Bodega Revelation dyan naman sa Pampanga. Ayan, maraming salamat. Samantala, ibigay na natin
ating pangwakas na bilang para sa araw na ito. Maraming salamat sa mga nakaagapay natin na mga Bible reader ng Pabahay 2000, ng Muson, San Jose del Monte, Bulacan, Sister Eden Bragais, at ang kanyang asawang singer, Brother Jerry Bragais. Maraming salamat. Maraming salamat sa Maria Clara Revelation, Bible reader, Brother NJ Marasigan, at Sister Cherry May Vitalco. Maraming salamat sa ating singer, nakatakpindot sa kanta si Robert Retention. Pinakyaw ang mga kanta. Pambihira, sipag talaga. Maraming salamat. At syempre, yung ating isa pa ring Bible reader ng Pangarap Caloocan. Meron ba akong Pangarap Caloocan? Sister Reynalyn Medalla. Maraming salamat. Maraming salamat din. Nandyan sa Quiapo, Manila, Sister MC Mateo. Ayan, maraming salamat. At syempre, yung mga nakagapay natin dito, si Sister Angela, na kumanta rin kanina. Maraming salamat. Siya rin ang kaagapay natin dito sa pag-Facebook Live at sa ating technical. Maraming salamat. Ito po, si Brother Well. Ipagpatuloy natin ang pangilin ngayong araw ng Sabat, buong araw ng Sabat. At syempre, mag-ingat po tayo, stay safe. At syempre, may mga pagsubok na tayong dumating sa ating buhay at sa ating pananampalataya bilang mga lingkod ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Magtiwala ka lamang, hindi tayo pababayaan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Brother, palapakan natin si Brother Jerry Bragais. Walang halaga ang mabuhay sa mundo kung sa'yo'y walang nagmamahal. Isa lamang ang tagapaglikha at nagpakamatay para sa ating kaligtasan. Si Jesucristo lamang na sa akin ay nagmahal. Kung kaya siya lamang ang aking kaligayahan. Huwag mo akong iiwan. Ngayon, kailangan kita. Huwag mo akong iiwan. Ngayong nakilala na kita. Kailangan kita sa aking buhay sa lahat ng panahon. Kung kaya, huwag mo sana akong iiwan. Jesucristo, o aking Diyos, ng mga Diyos, naranasan ko ng mabuhay sa karangyaan. Ngunit parang mayroong kulang. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay lumilipas lamang. Kaya kailangan nating gawin ay ang hanapin ang tagapag-ingat ng ating buhay. Sapagkat nasa Kanya lamang ang ating kaligtasan. Huwag mo akong iiwan. Ngayon, kailangan kita. Huwag mo akong iiwan. Ngayong nakilala na kita.
kailangan kita sa aking buhay. Sa lahat ng panahon, kung kaya, huwag mo sana akong iiwan. Hesu Kristo, o aking Diyos, ng mga Diyos, malapit nang dumating si Kristo upang hatulan ang lahat ng kanyang nilalang. Kahit ito ay mabuti o kahit ito ay masama, kaya ang kailangan nating gawin ay ang lumakad sa matuwid niyang landas para sa gantimpala ng buhay na walang hangganan. Huwag mo akong iiwan. Ngayon, kailangan kita. Huwag mo akong iiwan. Ngayong nakilala na kita. Kailangan kita sa aking buhay. Sa lahat ng panahon. Kung kaya, huwag mo sana akong iiwan. Hesu Kristo, o aking Diyos, ng mga Diyos, huwag mo sana akong iiwan. Hesu Kristo, o aking Diyos, ng mga Diyos. Ayan, maraming salamat, Brother Jerry Vergais, at sa lahat ng ating mga nakasama, nakapiling, nakaagapay sa ating virtual Back to Christ concert ngayong araw na ito ng Sabat. Yung mga Bible reader natin, napatutugtugin natin yan sa ating palatuntunan sa mga susunod na pagkakataon. At syempre, maraming salamat din muna dun sa mga tumutok sa ating Facebook Live. Hindi ko mabasa kasi magkalayo kami ni Sister Angela ngayon. Nandun siya sa sala, ako nandito sa kusina. Kaya maraming salamat. Almost 300 views yung ating Facebook Live. Yan. Maraming salamat po sa lahat. Happy Sabbath. Batiin ko lang si Inay, Sister Helen dyan sa Tagaytay, Sister Rosie, nandiyan sila sa Tagaytay nanonood. Yung aking sininang Ched sa Dubai, Ninong Resting, Sister Ched, Brother Resting de Leon, yung kanilang mga anak, si Lali, yung apo nila, si Nathan, si Noah, magkakaapo ng bago. Tsaka dyan nandiyan si Nolan, yung kanyang asawa ni Lali, tsaka si Mayan. Yan, sa inyong lahat dyan sa Dubai. Maraming salamat. Sa pangalan po ng tunay nag-iisa, ang bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng tunay na sugo, Don Edmundo Makasalig Lahi, sa pangalan ng kanyang kanang kamay, ang sisiw ng Haring Agila, si Elder Ver. Ito po naman ang inangkain ng sisiw ng Haring Agila, si Brother Well. Dinadalangin na sana manatili yung ligtas, anumang kapahamakan, ligtas sa kumakalat ng COVID-19 virus, at syempre, kapilang ang inyong mga mahal sa buhay, araw-araw habang tayo ay nasa ilalim ng quarantine. Maraming salamat. Ipagpatuloy natin ang ating pangingilin. Hashtag walang iwanan, hashtag tuloy ang laban. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Mabuhay. Tayo na. Thank you, Kuya. Salamat, Jobert. Happy Sabbath po. Thank you po. Happy Sabbath, Sister Cherry May. Thank you po, Brother Ruel. Thank you. Sister Reynalyn, nandiyan po ba? Thank you po. Happy Sabbath Hi, po. Brother Jerry. Happy Sabbath. Sister Helen. Thank you po. Thank you po. Ganda Happy ng Sabbath. doktrina mo, Sister Helen, ha? Oh. Talagang
Yeah. Talagang bumabaon. Talagang. Baon po. Maraming salamat, Sister Helen. Okay, At thank Brother you. Thank Jay, you too. sa inyong Thank lahat you. dyan. Ingat Salamat tayo po. lahat. Thank you po. Susunod. MC, maraming salamat. Thank you po, Kuya.